pakinggan niya yung Lucaret. Sabi ni Vic Rodriguez, yung Lucaret na spokesperson ni Claire Lucaret. Oo, kasi tulingan. Kasi yung malingan. Biro mo, inanang ka, sabi niya, si Benjamin, Executive Secretary Lucas Benjamin, resign out of delicadeza. Yan, yung sinabi niya, di ba? Oh. Pero nung tinanong si Benjamin, hindi naman ako nag-resign. Oh. Di halatang nagsinungaling yung sino ka rin ngayon. Oh. Yun. Kaya, ayaw mga minamahal ko taga 5th District. Alam mo nung ako'y nakatira dyan sa may ano bang lugar yung Brad? Dyan sa may Philindas 2. Anong lugar yan? Batasan. Nakatira ko dyan. Itong lugar na ito, wala ka nun eh. Wala pa. Wala ko nakikita ng tao dito. Puro dalahin, mangga, gano'n. Ngayon, after 1986 to 2025, after 50 years, ito na, punong-puno na ng tao. Kaya kayo mga pinapatong taga-5 District, tingnan niyo mabuti ang nangyayari sa ating bansa. Kami, nandito lang kami para makinig sa inyo. Kayo ang dapat maghatol. Ayaw mag-decide kami. Makikinig lang sa inyo. Kung kailangan lang ng konting payo, we are willing to give you the advice, yung payo na gusto ninyo. Pero ang importante, dapat kayo ang pakinggan namin. Kaya ako nandito para alam ko ang nasa sa puso ng bawat kababayan natin dito sa 5th District. Si Senator Raul, si Senator JB, ay pagdating panahon, kung maging senator man sila, pero huwag kayo ang senator, senatong ang tawag yan eh. Senatong. Gusto ba ninyo matawagan ng senatong o congressman? Ang pangit kayo ng pagkakilala ng ating bayan sa mga miyembro ng Kongreso. Sa House of Representatives at sa Senado, walang ibang iniisip ng ating mga kababayan kundi kurakot, nakawan, katakot-takot. Naging congressman ako eh. Nung 13th Congress up to 2016, naging congressman ako. Alam niyo ang budget namin? For one semester, 70 million ang binibigay sa amin sa Congress. 70 million, one semester yan, 6 months. Ang daming project na na-implement natin. Pero ngayon, anak ng pagin, bilyon. Pagkatapos wala ng project, hindi naman pumupunta sa taong bayan, pumupunta sa bulsa. Hindi ko alam paano magkasya yung bulsa nila sa bilyon-bilyon. Alam niyo na, bakit kanina ni Senator Raul, binanggit niya na naging membro din ako sa BBM. Naging chairman ako ng MECO. Okay. Pero nung malapit ng eleksyon, dinapitan ako. Sabi sa akin, Bebot, bigyan ka namin ng 1 billion. 1 billion ang inalok sa akin. Sabi ko, bakit? Sabi sa akin, tumakbo ka sa Davao. Kasi nag-stay ako ng Davao ng 1972 hanggang 1997. Kaya po, kalahating Isabeleño, kalahating Dabaweño. At alam nila na aktibo ako hanggang ngayon sa Davao. So sabi sa akin, tumakbo ka sa Davao. Nung una, akala ko, pinapatakbo ko para labanan si Digong. Sabi ko, biro naman kayo. Barkada mo yan, 1964 pa. Magkasama kami ng Davao ng 30 taon. Pagkatapos naging cabinet member niya ako, tapos ipapalaban pala. Ako ipapalaban yun sa kanya. Hindi. Ganun yan, hindi. Hindi si Digong kalaban mo. Eh sino? Si Congressman Ungab.
ng 3rd District. Sabi ko, di parehas din, kasi si Umar, tao niya yung Duterte. Di pala ko na rin nilabanan si Duterte. Sabi ko ganun. Saka, ang tagal ko na nawala sa Davao. Ako, hindi na bale, sabi sa akin. Tanggapin ko lang yung 1 billion, gastusin mo ang 100 million, may maiwan ka bang 900 million, manalo ka na. Pero sabi sa akin, kung sakaling matalo ka, hindi problema. Hintay mo after 1 year, i-a-appoint ka rin. Mamili ka ng cabinet position. Eh sabi ko, pasensya na po. Kasi unang-una kung tatanggapin ko yung 1 billion, saan ko ilalagay? Wala naman ako maraming maleta. Sabi ng misis ko, Daddy, huwag mong tanggapin. Sabi ko, bakit mali? Saan natin lalagay sa bahay? Ang liit ng bahay natin, maglalagay ka ng 1 billion pesos. Alam niyo, 1 million ay 1,000 million. Sus Mariosep, saan ko ilalagay yan sa bahay? Baka makita ng mga katulog namin. Kaya, sabi ng misis ko, Daddy, huwag mong tanggapin. Sabi ko, Mami, hindi mo na ako kailangan pagsabihan. Hindi ko magagawa yan. Yun ang dahilan kung bakit ako tinanggal agad sa Meco. Dahil hindi ako tumakbo. Kaya nang ginawa ng district. Gaya na sinabi ko, nandito kami. Ewan ko kung kayo nandito para magsalita. Pero dapat kayo ang pakinggan namin. Ano ba nasa sa loob ninyo? Alam ko marami ka nasisip. Nayara kayo magsabi. Pero ito ang pagkakataon na sabihin nyo sa amin kung ano ang gusto nyo mangyari. Ano ang tingin nyo sa ating kalagayan ngayon? Sobrang nakawan ng pati. Never in my wildest dream na ang isang congressman ay magnanakaw ng 2 million, yung anak ng presidente tumatanggap ng 2 million, ay nakulis ko. Ewan ko anong mangyayari sa ating bansa. Puro nakawan, katakot-takot na nakawan. Kaya mga minamawag na Davao District, nasa iyo ang power. Kayo ang power, kayo ang kapangyarihan. Gamitin niyo yan at ipakita sa mga congressman, senator at mga magnanakaw na miyembro ng cabinet na kayong taong bayan ay hindi papayag na manatili ang pagnanakaw sa ating gobyerno at hindi sa lahat, hindi tayo papayag ng leader ay isang pangalan. Salamat po. Maraming salamat at magandang hapon pa rin. Thank you po. Thank you. Thank you, Secretary.